We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Bayong buntag, Southern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod namo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad kapag balita gikan sa Western Mindanao. Aniya na mga unang balita. Kapin 50 ka mga individual ang nadakpan sa kapulisan sa Police Regional Office 10 nga nakalapas sa election gun ban. Cagayan de Oro City Police nakatala og pinakadaghang gunman violators. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sukad nagsugod ang election period ni adtong Agosto 28. Mas gipahugtan pa sa Police Regional Office 10 ang ilang kampanya batok illegal nga armas. Kini aron malikayan nga magamit kini sa mga daotang grupo nga magsabag og kagubot sa barangay ug SK elections. Sa talaan sa Regional Election Monitoring Action Center kun REMAC, miabot na sa 58 ka mga gun ban violator ang ilang nadakpan. Sumala sa spokesperson sa Pro-10 nga sagad niini, naharang sa gimontar nga mga PNP COMELEC checkpoints. 36 ka mga armas ang ato ang nakompiska sa ilahang posisyon og 24 ka buo ka mga deadly weapon and 239 rounds of ammunition. Mostly sa ato ang gun ban is checkpoint og kanipong police response nato. Nasayran sab nga ang Cagayan de Oro City Police Office ang nakatala og daghang gun ban violators. Miabot kini sa 20 ka mga individual ang ilang nadakpan. 18 nila mga sibilyan, samtang duha ang security guard. Gimando karon sa bagong regional director sa Pro-10 nga dugangan ug mas pahugtan pa ang mga checkpoints sa tanang area sa Northern Mindanao. Ang ato ang implementation ni ining election gun ban does not end on August 30 sa election day, but paingon kani sa November 29. Mao kana ang ato ang election period, padayon ang ato ang mga COMELEC checkpoint, ang ato ang kapulisan intensified ang ato ang mga campaign against loose firearms. Kauban si Jebert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV. Usa ka granada ang napalgan sa gawas sa usa ka balay sa Zamboanga City. Gilayong gikordon sa kapulisan kauban ang City Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit Region 9 ang gawas nga bahin sa kilid sa balay sa usa ka Marshane Enriquez sa Zone 3 Barangay Bungyao, Zamboanga City. Kini human gireport sa tag-iya sa maong panimalay nga aduna kini napalgang granada sa maong lugar. Sa pagsuta, usa kini ka MK2 fragmentation grenade. Gilayong gihipo sa otoridad ang granada alang sa safekeeping ug proper disposition. Ginaimbestigahan pa sa kapulisan kung kinsa ang nagbutang niini sa lugar. Dungan sa kasulugan sa Mental Health Month karong Oktubre, 5 ka adlaw nga napagpatuman og academic mental health break ang Mindanao State University sa General Santos City. Ani ang report ni Abby Caballero. October 11 to 15, walay klase ang mga estudyante sa Mindanao State University sa General Santos City. Ilawom kini sa Memorandum 07023C sa tulunghaan, isip pag-obserba sa academic break kun Mental Health Week. The very intention of the health is to give, to rest our students from all the academic requirements and the academic activities. Wala mo ng assignments. Gikalipay sab kini sa mga estudyante, sanglit baguhay lang matud panahuman ang ilang exam ug intramurals. Nagtabangan na jud ni para ma-achieve ang kung unsa ang amo ang gusto na ma-achieve, unsa amo ang gusto na makuha ng mga awards. So dako jud siya nga tabang samo para makapahuway pud mi and kanang mahatagan pud og kanang justice labi na ang among mga tingog kay grabe among cheer, grabe amo ang preparations. This mental health break really help us to
have some rest and maka-prepare pud mi sa mga ginagapaabot na nga buhatono na mo sa school. Dako gid siya help sa mga og kanang nga kami maka-rest physically, mentally as a student ug as a human kailangan jud na mag-rest jud. Sumala sa tigdumala sa tulunghaan, matag tuig sila nga nagapatuman og academic mental health break, agig suporta na sab sa RA 11036 kun Mental Health Act. We are always in support of the Republic Act 11036. And in this year's celebration, we have this mental health is a universal human right. So every student, every one of us is actually moving in parallel along with that Republic Act. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa At Home with GMA Regional TV. Pipila ka mga residente sa Gaza City na makwit na gumikan sa padayong airstrike sa Israel. Ang patay may abot na kuno sa kapin 1,500. Mao kini ang mga residente sa Gaza City na makwit na sa ilang lugar gumikan sa padayong airstrike sa Israel sa Gaza kung asa makita ang nagsiga-siga ang kalangitan epekto sa airstrike. Kinihuman ang madugong pagpangatake sa Hamas militants nga miabot na sa kapin 1,500 ang patay sa duha ka grupo niadtong Sabado sa Israel sa Gaza City Remal neighborhood. Gipang biyaan na kini sa mga residente tungod na sab sa sagunsong pagbusikad. Sumala sa Gaza's Health Ministry nga ana sa halos 687 Palestinians ang patay, samtang ana sa 3,726 ang samdan sa walay undang nga airstrike. Nangaguba na kuno ang mga apartments, moske ug ospital. Nadanyo sab ang nagunang kalsada ug kabalayan. Sumala sa usa ka Israeli TV channel nga ang namatay sa Israeli sa pagpangatangi sa Hamas anaa na sa 900 o ganasab sa 2,600 ang samdan ug ang uban gibihag sa Hamas. Surigao noon nga overseas Filipino worker o OFW sa Israel. Gipakita ang ilang safety room taliwala sa nagpadayong gyera tali Israel ug Hamas. Ano yung report ni Jandy Esteban? Gipakita sa GMA Regional TV sa OFW nga tagagamot Surigao del Sur kinsa nagatrabaho karon isip medical staff sa usa ka ospital sa Israel ang ilahang safety room sa ilahang ginapuy-an sa sentro sa Israel, ang Tel Aviv. Karong nagkagrabe ang tensyon tali Israel ug Hamas. Kanang naipadulong nga kuan kaning rockets, musirina na siya og asang mutugda nga area. So kami pod within 1 minute kailangan mo ka matakbo na mi diri sa kwarto na kuan safety room. Gamatanan sa baga nga bakal ang maong lawak nga suman iya pwedeng makabarog sa kusog nga impact sa pagbusikad. Ano gitawag og kanang safety room, bakal ni siya gawas og sa front and back. Diri ra mi sa loob maglingkod mi og pila ka minuto away hantod nga makita madungog pa namo ang sirena di ni mo gawas. Sumala pa nga nabalaka sila sanglit nagkalat na ang mga terorista sa ilahang lugar. Ang nawuridan lang namo nga dili mi pa laag-laagon kay ang mga terrorist nagkalat man diri sa amoa. Gipahimangnuan na sabdaw sila sa Israeli government nga magpundo og daghang tubig ug uban pang panginahanglan. Giwarningan mi nga mag-stock og tubig, mag-stock o tubig ang i-stock o nya magkuan og mga flashlight kay putulon ang kuryente ug ang tubig para ang komunikasyon para maputol sa daw ang mga komunikasyon para dili ma-update ang mga kalaban. Apan luyo ni ini kinahanglan daw nila mo trabaho. Sabay ti katuig na niya sa Israel, nakasinati na siya og mga pagpangatake kaniadto apan lahi ra daw karon. Taliwala ni ini magpabilin gihapon sila sa Israel sanglit anaa dinhi ang ilang panginabuhian. Sumala sa OWA 11 nga 24/7 ang ilahang hotline alang ngadto sa gusto, mangayo og assistance alang sa ilang mga pamilya o kabanay nga naipit sa gera tali Israel ug Hamas. We have our 24-hour hotline diri sa Pilipinas kaning 1348. So pwede mo tawag ang mga pamilya. So gina-encourage actually ang pamilya nga manawag para makabaluta kung kinsa dito ang pangitaunon kung dili ma-account nga naa dito sa shelter or sa mga sa embassy kung wala gani sila dito so para at least makabaluta kinsa pa dito ang mga OFWs
nga wala pa na account. Sa listahan sa OWA, kapin 24,000 ka Pinoy ang anaa sa Israel. Apan, wala pa batino kung pila ni ini ang taga Davao Region. Hinuon sa karon, wala pa'y nangayog assistance kanila. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Usa ka senior citizen ang patay human bahaybol ang gimanehong motorsiklo niini sa Davao City. Patay diha dayon ang 61 anyos nga si Rolando Bakay nga taga Pigkawayan, Cotabato Province. Sa investigasyon sa Balyok Police, gilatas sa motorsiklo nga gimaneho sa biktima ang bypass road Bangkal padulong sa Davao Bukidnon Road. Dihang pag-abot sa kanto Keith Williams, Barangay Catalunan Pequeño, natumba sa road pavement ang motorsiklo. Hinungdan nga nabunal ang ulo sa biktima sa gutter. Gisulayan pa kini og tabang sa medical technician sa Central 911 apan gideklara kining patay na. Padayon pang ginaimbestigahan sa kapulisan ang hitabo. Giday karon sa ang usa ka sundalo sa Tagum City. Human niini gigukod ang snatcher nga mitangag og 30,000 pesos nga pambayad unta sa hospital bill sa usa ka inahan. Ato siyang ilailahon pinaagi nining report. Not all heroes wear capes. Mao kini ang gipamatud-an sa 29 anyos nga sundalo. Human nga way kadlok niini nga gigukod ang snatcher nga mitangag og 30,000 pesos nga pangbayad unta sa hospital bill sa usa ka inahan sa Tagum City. Meet Private First Class Jonel Perdido, usa ka Tagumenyo o gunom katuig na nga sundalo sa 10th Infantry Battalion. Saysay ni Jonel, off-duty siya niadtong tungura aron magpa-check up sa iyang anak nga gihilangtan. Kauban ang iyang asawa nga buntis sa ospital sa Tagum City. Dihang aduna kini nadungog nga babae nga nangayo og tabang. Paglingi na ako sir, sa left side na ako sir, naaman dito ang nahitabo nga pag hablot atong snatcher sir. Paglingi na ako sir, wala na nako nakita ang kawatan, kato na lang ang babae sir nga na-snatchan ni habol siya sir. Gigukod matod pa ni Jonel ang kawatan hangtod sa nakaabot sila sa usa ka subdivision og dito na niya kini nadakpan. Sir, mo to sir, dayon na lang pong dagan. Kumbaga, nisulod na lang sa kunhong na sir, bahala na ni. Kay ako sir, naagi ng po kawat sir, baka duha ka bisis na. Sa video makita ang suspect nga nakahapa ug nakahikot ang kamot. Dayon kini nga gidala sa kapulisan. Sumala sa inahan nga si Lorife Ulip. Dako ang iyang pagpasalamat kang Jonel. Ilabi pa nga pambayad niya ang 30,000 pesos para sa hospital bill sa iyang anak nga babae. Giday gustab sa 10th Infantry Battalion. Busa, gihatagan kini og Bronze Cross Medal sa Camp General Manuel T. Yan Sr. sa Mawab, Davao de Oro niadtong Lunes. Pinapakita lang po natin na kung gaano ka disiplinado and kung gaano ka determinado no, sa kaniyang sa kanyang tungkulin ang ating kasundaluhan. No? Bilang isang sundalo talaga sir, pag may kuan sir, pag nangayo jud og tabang sir, siyempre sir, dapat talagang tumulong sir para hindi lang para sa sarili, para sa kapwa-tao din sir. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Nagkadaiyang klase sa international cuisine ang adunay panlasang Pinoy gibira sa gipayagayong Davao and Food and Wine Festival 2023. Tinguhan niini nga mapalambo ang culinary industry sa Davao region. Ani ang report? Japanese o Mediterranean cuisines ug nagkadaiyang klase sa wine, dessert ug uban pa. Pipila lamang kini sa mga klase sa pagkaon nga gipasundayag sa usa ka dakong patigayon sa Pampanga, Davao City. Kini subay sa gihimong grand tasting sa Davao Food and Wine Festival 2023. The Davao Food and Wine Festival, much like Cebu and Manila, is all about, setting a goal of making the Philippines the next culinary destination in Southeast Asia. Usa sa misalmod niini ang inilang chef sa Pilipinas nga si Chef George Mendez. 30 katuig na sa culinary industry. Eksperto kini sa pagluto og Japanese cuisines nga dunay rekados nga tatak Pinoy. It's very important kasi at least we get to know different ingredients from Davao which is na hindi natin nagagamit. So for this event we have a chance to use it and then showcase it with our fellow Davaoenos. Gibida sab sa Italian chef nga si Chef Marco Anzani ang iyang mga putahe. Sumala na ini nga ang sekreto sa pagluto, kinahanglan adunay paghigugma inuban sa mga local ingredients.
Well, the culinary expertise, when you travel all around the world, you just acknowledge new technique. It's true experience and the product availability in different countries is where you find the similarity to assemble. Not necessarily all the ingredients need to be imported. You need to have the technique to bring an international palate taste in the plate. Dako ang kalipay sa Department of Tourism Region 11 sa maong aktibidad. Kini aron mas mapalambo pa ang culinary industry sa rehiyon. Ilabi pa nga nailhan ng Davao Region, isip food basket sa Mindanao. Dako kayo nig tabang no kay makitan gyud nato, as you all know, Davao is known as the fruit basket of the Philippines. So aside from that manggod, makita nato already kay we have so many agriculture potentials no. Daghan kay mga agri products pod available dire. So very apt siya to hold this type of event, as this is the first of this kind, the event dire, and as you can see, there are so many people. Ang Davao Food and Wine Festival, mulungtad hangtod Oktubre 14, kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Kent Abrigana, para sa At Home with GMA Regional TV. Pagsiguro sa food security ang usa sa sentro sa diskusyon atol sa Barm Agri-Fishery Cooperatives and Partners Forum nga gipahigayon sa Cotabato City. Ano ang report ni Justoni Humamil? Sa gipahigayong 3-0 o Zero Exclusion, Zero Poverty and Zero Carbon Agri-Fishery Cooperatives and Partners Forum sa BARM, sentro sa diskusyon kauban ng mga miyembro sa kooperatiba ug mga hingtungdang ahensya ang pagsiguro sa food security sa rehiyon. Lakip sa gihisgutan may kalabutan sa aquaculture sector ug accessible and inclusive farming kung asa ang tanan, mamahimong mahatagan og oportunidad, ilabi na ang mga person with disability o PWD. Marami mga persons with disability dito na excluded in the development opportunities. So we look forward na ma-replicate natin to dito and other highly urbanized area and even the rural communities so that masabi talaga natin na we live on the mission of sustainable goal. Gipresenta sab sa World Food Program ang digital agriculture ngadto sa mga miyembro sa kooperatiba kung diin pinaagi sa ilang farm-to-go mobile application. Mamahimong makaagni ang mga farmers ug potential buyers online. Farm2Go is WFP's digital solution to support smallholder farmer programs. It means that a cooperative will be able to manage their own farmer profiles and then also link those farmers to the market, traders or buyers on the platform. Mapasalamaton ang mga miyembro sa kooperatiba sa dugang kaalam mahitungod sa pagpalambo pa sa ilang kooperatiba pinaagi sa pag-apply sa bag-o ug epektibong pamaagi sa sektor sa agri-fishery. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, duha na ka low pressure area ang ginabantayan karon sulod sa Philippine Area of Responsibility. Namatikdan ang unang LPA sa galayong 860 kilometers sidlakan sa Eastern Visayas. Samtang ikaduhang LPA ang anaa sa 135 kilometers sa norte nga bahin sa Coron, Palawan. Hinoon sumala sa pag-asa, ubos ang tsansa nga mahimong bagyo ang maong mga LPA. Ang LPA nga anaa sa sidlakan sa Eastern Visayas gilaumang suyupon sa trough sa bagyong adunay international name nga Bolaven. Sa musunod nga mga oras, hinay-hinay kining mahilis palayo sa PAR ang bagyong Bolaven. Sa Mindanao, lauman ang pag-ulan karong buntag sa pipila ka lugar sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Base kini sa rainfall forecast sa Metro Weather. Pag-abot sa hapon, halos tibok Mindanao na ang ulanon. Sobra gatos ka mga kaso sa dengue ang natala sa Upol, Misamis Oriental sukad Enero karong tuiga. Samtang ning bag-ulang, duha ka mga bata ang patay tungod sa maong sakit. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Ginabantayan karon sa Upol Municipal Health Office ang pagpadayon nga pagsaka sa mga kaso sa dengue sa lungsod karong tuiga. Kung sa susamang bulan sa milabayng tuig, aduna lang sila 27 ka mga kaso. Karon, may saka kini sa 113 cases. Gani ning bag-ulang,
Usa ka 2 anyos ug usa ka 3 anyos nga bata ang namatay tungod sa dengue. Sumala sa Opol Rural Health Unit nga ulahi na kulong nadala kini sa ilang pasilidad. Actually, dungan yun na sila. Dari itong nagpakonsulta to September 26. Katong isa mo to among gi-refer, which is kaning katong 6 years old male na patag sa NMMC. While kaning 2 years old na female na taga Bonbon, ang gikuan lang ni Doc is gipa monitor ni yahang platelet unta. Pero gi-inform pud siya pag taga siya tambal sa balay imnon, then inform if ever na symptoms pa yun siya mukuan mo din tong gi-instructan na muadtog hospital. Naguna karon sa listahan ang Barangay Bonbon nga adunay 24 ka mga kaso, nga gisundan sa Barangay Igpit nga adunay 22 ka mga kaso ug tag 15 ka kaso ang Barangay Malanang ug Bara. Ang ubang barangay mitala og 14 paubos nga mga kaso. Sumala sa mga eksperto nga ang usa ka gamay nga tansan sa botelya mamahimo kuno nga maitlugan sa mukabat 300 ka mga lamok. Busa paghimangno nila karon sa publiko nga kanunayon ang pagpractice sa 5S strategy batok dengue. Unang S, ang search and destroy o ang pagpangita sa mga posibleng puyanan sa lamok. Ikaduhang S, ang self-protection, ang pagsulob og long sleeve o di kaha pagpahid og mosquito repellent sa lawas. Ang ikatulong S, seek early consultation ug galing makasinati na sa mga sintomas susama sa hilanat. Ang ikaupat nga S, ang support fogging o ang pagsuporta sa programa sa gobyerno kung aduna nay dengue outbreak sa inyong lugar. Ug ang ikalimang nga S, ug ang pinakaimportante, sustain your hydration o ang pag-inom og daghang tubig kung ug manggaling aduna kanay nasinati nga hilanat. Gimanduan na sab karon ang mga barangay health workers nga magpahigayon og pahina sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar ug ang pagbalik sa 4 o'clock habit. Nanawagan sab sila sa mga ginikanan nga bantayan ang ilang mga anak ug kung adunay mabati sa lawas, gilayong magpakonsulta alang sa tukmang medikasyon. If ever ang mga naima kuan nato na simptomas, dili na to dugayon bitaw kuan na mag self-medicate ana. Diretso yun siya magpakonsulta sa doktor para matagaan og sakto na tambal og ma-check yun sila. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa At Home with GMA Regional TV. Physically challenged man apan wala kini nahimong babag sa duha ka persons with disability nga karon nanarbaho sa usa ka restaurant sa General Santos City. Ato silang ilaylahon sa report ni Justoni Humamil. Dakong hagit alang kang Vanessa ug Erwin, pulos PWD ang pagpangita og trabaho. Dugay sab sila nga nagapangita og trabaho, apan pakya sila nga madawat. Maayo na lang kay dunay usa ka restaurant sa General Santos City nga midawat kanila isip utility staff. Gani human na post ang ilang video online. Miani kini og positibong komento. 36 anyos si Vanessa Gongon nga residente sa General Santos City. Matud niya, gipanganak siya nga dili makadungog ug makaistorya. Mausab ang sitwasyon sa iyang bana. Hinuon ang iyang nag-inusarang anak, able man daw. Samtang si Erwin Cudera, 42 anyos, residente sa Pulumulok South, Cotabato. Sila sa iyang asawa, pulos dili makadungog ug makaistorya. Hinuon ang iyang duha ka anak, able sab, kinsa pulos nag-eskwela sa elementary. Busa doble kayod siya aron mahatagan ug maayong kaugmaon ang mga anak. Salamat. Gapasalamat gid sila sa ilang work. Kay wala sila may makitaan gid nga work sa iban. Job. Kaya pasalamat sila kay nga upod sila obra dire. So nang hindi sila mailang siya lang isa kundi dalawa gid sila nga magkaintindihanay. Mapasalamaton sab ang duha kay dunay kahibalo mag sign language nga staff sub sa restaurant. Usa na diha sa may batalyones. Tugay na ko wala ang kamamuni tapos ang time nga ara sila doon na nalipay ko kay amo na nga uy magamit ko luwat. Nalipay sab si Vanessa ug Erwin sa maayong pagtrato kanila sa mga trabahante ug tag-iya sa restaurant. Matud sa tag-iya sa restaurant, wala nila matud pagibasihan ang pisikal nga aspeto sa tao. Buot nila mahatagan og oportunidad ang mga nanginahanglan.
we are so open for kanang sa ilaha and giving the opportunity, job opportunity for them. Kay one of our core values is inclusivity, which is kanang nagapasabot nga kung pila may imo edad. We have also senior citizen here working with us. Kanang pila man imo edad, asa man ka gikan, unsa man imong race, walay discrimination, everyone is welcome. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa At Home with GMA Regional TV. Kapin 300 ka mga binuhing iro og iring sa Zamboanga City ang gikapon atol sa gipaygayong libreng spay and neuter surgery activity sa Dakbayan. Libreng gikapon ang maong mga pets sa usa ka open space sa Zamboanga Integrated Bus Terminal. Anaa sa kapin 300 ka mga iro og iring ang napailawom sa maong serbisyo nga gipangunahan sa usa ka non-government organization pet care group. Matod sa Office of the City Veterinarian, makatabang kuno sa maayong panglawas sa mga iro og iring ang pagkapon niini. Makapugong sab kini sa gidaghanon sa unwanted pets ug homeless animals. Ang maong aktibidad mulungtad hangtod October 7. Sabado kung asa anaa sa 1,000 ka registered dogs and cats ang target nga makapon. Mga kapuso, 74 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga ulayng balita sa Mindanao karong adlaw. Babahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel og i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nasod.